Kaliwang Antingero, lumaban sa mga gabunan. Kanole Horror Story. Si Tikong ay kinatatakutan sa kanila. Maging ang mga albularyong merong sapat na kakayanan ay hindi binabangga si Tikong. Dahil siya lang naman ay isang napakataas na uri na kaliwang antingero. Maging ang mga babaylan na nakatira sa kanila ay iniiwasan siya sa tuwing merong mga taong lumalapit sa mga albularyo at babaylan, maging sa mangkukulam at mangbabarang. Hindi nila ito tinutulungan, lalo na kapag si Tikong ang makakalaban. At kilala si Tikong bilang mamamaslang ng mga mangkukulam mambabarang sa kanila. Pero pagdating sa mga aswang, partikular sa mga gabunan, ay kinakaibigan niya ang mga ito. Isang gabi, si Tikong ay nasa kanyang bahay. Dumating naman noon ang isang gabunan at inaya siya ng inuman. "Tikong! Huwag mo sabihing tulog ka na. Hindi totoo yan. Napakaaga naman." Wika ng gabunan. "At sino naman nagsabing tulog na ako, ha, gabunan? Alam mo na siguro na kapag ginising mo ko sa gantong oras dapat meron kang dalang makakain at maiinom." Aba meron! Hindi mawawala yon. O eto, ang paboritong tuba. May sigarilyo at meron din namang mga inihaw na manok. Mga manok ng tao. Ninakaw ko lang yan. Pasalamat ka't inihaw ko pa. Alam mo namang pwede akong kumain ng hilaw. Mabuti na lang talaga't alam mo ang paborito ko. Dahil kung hindi talagang papaslangin kita. Sige na, simulan na ang inuman. Makalipas ang 3 oras ng pag-iinuman nilang dalawa, may sinasabi ang gabunan. Inuudyokan nitong si Tikong na paslangin ang isang mangkukulam na pakailamero. Pero ayon kay Tikong, kapag walang ginagawang masama sa kanya ang tao, kahit na ano pa ang pag-uudyok sa kanya ay hindi niya gagawin ang pinag-uutos. Hanggang sa maya-maya pa napikon na si Tikong at sinabing, "Ikaw kaya ang paslangin ko? Ha? Kanina ka pa eh. Sobra ka na eh, ha?" Akala siguro ng gabunan ay nagbibiro si Tikong, kaya't patawa-tawa pa ito nang bigla siyang undayan ng panaksak nito sa dibdib. "Patay ka na ngayon. Akala mo siguro mapapasunod mo ko sa gusto mo, gabunan." Kabisado nyo na si Tikong. Kabisado nyo ko. Pero bakit gusto nyo pa rin akong kaibiganin? Ako ang pinakamatapang. Ako ang masusunod at walang sino mang pwedeng mag-utos sa akin. Dahil sabitin noon si Tikong, kahit na anong oras na, lumabas pa ito ng kanyang tahanan at naglalakad sa gitna ng kabahayan at pinagsisisigaw yung mga salitang, "Ano? Wala na bang lalaban sa akin dyan? Ha? Asan na yung mga mayayabang na mangkukulam dyan? Harapin nyo si Tikong, isang magaling na antingero dito sa baryong ito. Para saan pa ang pagyayabang nyo? Sa pag-aaral nyo bilang albularyo kung hindi nyo kayang tapatan si Tikong." Matapos niyang sabihin yun ay napatapat siya sa isang tindahan na mukhang bagong sarado pa lang. Dahil napansin niyang may nakasinding kandila sa loob. "Magandang gabi. Ako ito si Tikong. Isang antingerong kinatatakutan ng lahat ng tao dito. Nabitin ako sa inumin, kaya't bigyan mo ko kung ayaw mong sunugin ko yung bahay nyo." Maya-maya pa may nagbukas. Isang matandang lalaki na maliit kasi kubana. "Tikong, kamusta ka na? Alam mo bang nakakabulaho ka?
Ah! Ganun ba? Nakakabulahaw. Kilala mo ko, di ba? Kilala rin kita. Isa kang albularyo. Bigyan mo ko ng tuba. Nabitin ako sa inuman. Alam mo ba, yung kainuman ko nandun, tihaya, pinatay ko na. Ano? Tekong, ang tuba namin ay binibili. Hindi naman porkit nakakatakot ka, ibibigay na namin ang lahat ng gusto mo. Tekong, mag-iwan ka ng pera at bibigyan kita ng sobrang tuba para makalis ka na. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Ha? May magagawa ka ba para sa buhay mo? Huwag mong sabihing albularyo ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Kilala mo kung anong kayang gawin ni Tikong. O ano na? Ano na? Para hindi na lang humaba ang usapan, ang albularyong nagtitinda ay ibinigay na lamang ng libre kay Tikong yung tuba. Yan! Magbibigay ka rin naman pala, dami mo pang sinabi. Ulitin ko, ha? Sa susunod, pag dumarating ako sa tindahan mo, dapat ihanda mo na ang para sa akin kung ayaw mong tirising kita tanda. Tekong, isang paalala lamang. Hindi naman porkit kinatatakutan ka, ikaw na ang pinakamalakas. Marami pa rito sa mundo ang mga ganyan. Tandaan mo yan, makakakita ka rin ng katapat. At sino naman yon, ha? At sinong tao ang makakatapat sa akin? Kahit nga hindi ordinaryong tao natatakot sa akin katulad ng mga matataas na uri ng aswang dito sa atin. Sino? Sabihin mo sa akin. O baka naman meron ka pang pinagmamalaki na kapwa mo pipitsuging albularyo. Huwag kang mag-alala, Tekong. Kung meron man, hindi ako magsasayang ng oras. Dahil matinding takot na ang dala mo rito. Dapat sa'yo ibinabaon ng buhay. Pinipikon mo ba ako, ha? Hindi naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige, pasalamat ka't nabitin ako uminom. Dahil kung hindi, tatanggalin ko talaga yung ulo mo. Alis na ako. Ililibing ko pa yung patay na gabunan sa bahay ko. Ang matandang yon ay nagngangalan na Pando. Hindi namang kalakas ang albularyo, pero kaya nitong makipagsabayan kay Tikong pagdating sa kumbate espiritual. Pero kung usapang harap-harapan ay hindi siya uubra. Kadahilanan na rin ng pagkatanda ng matandang Pando. Pag alis noon ni Tikong, sinabi ng matandang Pando sa kanyang sarili na tatawagin niya ang kanyang kaibigan upang matapos na ang kahibangan ni Tikong. Lolo, saan na naman po kayo pupunta? Umuulan po, Lolo Pando. Wika ng apo ng matandang Pando. Diyan lang, sa munisipyo. Pupunta ako sa Koreo, magpapadala ako ng sulat. Hindi na ako makapagtimpe. Gusto ko nang maburayang si Tikong dito. Ay naku, Lolo, umaambon nga, baka magkasakit kayo. Tumigil ka nga dyan, Graciela. Yung baklang batang to. Ay nako, diyan ka na. Nagpadala pala noon ng sulat ang matandang Pando kay Kanole. Makatapos ang 4 na araw ay narating na ng mensahero ang bahay ni Kanole. Magandang umaga po! Bossing! Bossing! Iwanan ko na nga lang to. Wala yatang tao. Ang hirap ng may hangover. Bossing! Nandito ako. Ba't ba sigaw ka ng sigaw dyan? Dito ako nagdidilig, hindi mo ba ako nakikita rito? Kanina pa ako rito ah. Nakanda piyok-piyok ka na naman. Paano ba naman, boss? Akala ko wala ka na naman dito eh. May sulat. Galing kay matandang Pandoy. Ano Pandoy? Ano? Ay, Pando pala. May hangover kasi ako, bossing eh. Yan. Yan ka magaling. Painom-inom ka na lang.
Hindi ka bubuhayin yan. Ikaw ang susuko sa alak. Yung alak nandyan na ngayon. Boss, wala ba tayong malamig dyan? Malamig? Nakita mong ulang ang kuryente bahay ko eh. Sige na, kumain ka muna ron, magkape ka. Sige boss. Ayon sa sulat ng matandang Pando, nakasaad dito na humihingi siya ng tulong dahil sumosobra na ang antingerong si Tikong. Marami na itong pinaslang. Kahit nga yung mga inosenteng ayaw sumunod sa kanyang kagustuhan ay pinapaslang ni Tikong. Nang mabasa yon ni Kanole, naalarma siya dahil kawawa naman ang mga tao. Sabi nga sa mga nakaraang kwento, mahalaga ang buhay kay Kanole. Makalipas lang, ang isang araw ay narating na ni Kanole ang bahay ng matandang Pando. Gabi yun, kasasarado pa lang din ng tindahan. Tao po! Tatang Pando! Sarado na kami, Tikong! Kanole, akala ko'y si Tikong na naman eh. Bakit ba masyadong takot mo sa Tikong na yun, ha? Halika, magkape ka muna, kumain ka muna, halika rito. Teka, sino yun? Ganda naman ng babaeng yun. Ikaw nagtatago ka ng babae rito Hello po, magkape raw po muna kayo. Akala ko babae. Sino siya? Tandang Pando. Apo ko yan, si Graciela. Binabae, pero kung pumorma, akala mo tunay na may matres. Pero teka, bakit ba nandun ang usapan natin? Kanole, una sa lahat, maraming salamat sa pagtugon mo sa aking sulat. Kasi hindi ko na matiis. Yang si Tikong hindi naman yan talaga taga rito. Nang agaw lang yan ng lupa rito Nang dahil naman sa takot ng inagawan niya, ayon, lumayas hindi nagreklamo. Sa bagay kahit magreklamo yung si Tikong, wala namang babangga dyan kahit nga mga otoridad takot dyan Hindi naman kasi yan tinatabla ng bala. At sa pagkakaalam ko rin, ilang beses nang namatay ang taong yan pero muling nabuhay. Ganon ang kalakas ang espiritual na lakas ng taong yon. Kanole, hindi kita sinulatan para lang pumatay pero parang ganon na nga. Kanole, inaasahan kitang mapapalayas mo rito ang taong yon. Ganon ba? Saan babae nun? Doon sa palabas ng baryo, sa bandang dulo, yung mga minaglalakihang puno ng mulawin. Doon siya nakatira. Sige, maninigarilyo muna ako. Meron ka bang sigarilyo dyan sa tindahan? Meron, libre na sa'yo. Habang naninigarilyo noon si Kanole sa labas ng matanda, ay biglang, magandang gabi sa'yo, Ginoo. Magandang gabi naman. Anong kailangan natin? Ako si Tikong. Nabitin ako sa inom. Bigyan mo ko ng maiinom. Buksan mo ang tindahan ng matandang albularyong si Pando. Nako, hindi akin yan Teka, ano na nga pangalan mo? Kailangan ko pa bang ulitin Maikli ang PC ko. Baka gusto mong... ikaw pala si Tikong! Napansin noon ni Kanole na sadyang napakalakas talaga ni Tikong. Dahil hindi niya mabasa ang takbo ng isip nito at nagagawa niyang harangan yun. Sobrang lakas pala talaga ni Tikong. Kailangan ko mag-ingat sa iyo. Wika ni Kanole sa kanyang isipan habang si Tikong ay nagsisisigaw. Ano? Bibigyan niyo ba ako ng maiinom o susunugin ko itong bahay niyo? Tatang Pando, si Tikong nandito. Tekong! Pati ba naman ang bisita ko ginaganyan mo? Wala akong pakialam. Basta ibigay mo yung para sa akin. Napupuno na ako Ang matandang Pando ay nagbigay ng maiinom kay Tikong. Pag alis nito, nagkwentuhan silang dalawa ni Kanole. Nakita mo na, Kanole. Ganon kawalang hiya ang taong yon. Akala mo sinong matapang? Hindi siya matapang para sa akin. Sadyang malakas lang talaga siya. Ganun ba? Sa nakita ko sa kanya, talagang malakas siya. Malakas yung tuhod. Pero yung dibdib niya, nakukulangan ako
Pakawari ko meron talagang kulang. Huwag ka mag-alala. Kung ganong klase lang naman ng kaliwang antingero ang kakalabanin ko, kayang-kaya ko siya. Talaga? Palayasin mo rito ang taong yun o kaya patayin mo na. Dapat lang sa kanya yon. Hindi siya dapat na binubuhay kasi perwisyo siya rito sa baryo namin. Habang sila'y nag-uusap, may lalaking tumatakbo. Takot na takot ito, kaya hinarang sila ni Kanole at ng matandang Pando. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka tumatakbo? Si Tikong ho, hinahabol po ako ni Tikong. Sige, malis ka na. Kami nang bahala rito. Bumalik ka rito! Sinabi ko sa'yo, ikuha mo ako ng nilitsyon na bibe sa bahay nyo. Tikong, masyado naman na yata yung pangungutong mo. Masyado mong pinangangalandakan yung pagiging antingero mo. At bakit matandang Pando ha? Lalaban ka na ba ngayon? Huwag mo sabihin, aba, huwag mong hawakan ang kamay ko, Dayo. Bitawan mo! Tikong, gusto ko lang magpakilala sa iyo. Ako si Nole, tagagit ng Luzon. Ano ngayon? Anong pakialam ko sa iyo, ha? Sinabi ng... Ayaw bitawan ni Kanole ang kamay noon ni Tikong. Kaya't ang ginawa nito, pilit siyang nagpapapalag pero nagtaka si Tikong kung bakit napakahigpit ng hawak sa kanya ni Kanole na kahit na anong palag niya ay hindi basta-basta matanggal ang kanyang kamay. Tikong, tatapatin na kita. Kaya ako napadpad sa baryo na to ng dahil sa iyo. Halika rito. Alam na ni Tikong ang ibig sabihin sa kanya ni Kanole. Dahil sa tabing daan lang yun, mas pinili ni Kanole na bitbitin si Tikong papunta sa likuran dahil ang bahay noon ng matandang Pando sa likod noon ay kagubatan. Hangarin naman ako sa iyo. Alam mo, ang dami-dami ng gustong tumapat sa akin. Pero ikaw pa itong Dayo ang naglalakas loob. Marami na akong pinatay dito ng mga mangkukulam at mangbabarang. Yung mga kakayahan nila bilang mangkukulam at mangbabarang ay hindi tumatalab sa akin. Ganon din ang mga gabunan. At walang kwenta sa akin yung mga nagtatalasan nilang mga kuko at ipin. Ngayon, Dayo, mukhang masyado mo kong pinahahanga. Pwede bang bitawan mo na ang kamay ko? Sino ka bang talaga, ha? Hindi ko mahalukay sa isip ko kung ano bang kaya mong gawin. Kung isa ka lang din namang simpleng albularyo, babaylan, ermitanyo, gabunan o kung sino ka man, wag mo nang tangkayin panglabanan ako dahil kayang-kaya kitang patayin. Nagkamali ka. Oo, isa akong albularyo. Pero hindi basta albularyo. Kasabay ng pananalita ni Kanole yung pag-unday nito ng suntok sa sikmura ni Tikong, dahilan kung bakit ito napaluhod sa lupa tapos naglalaway. Yan ang gusto ko. Sa palagay ko, mabibigyan ako ngayon ng magandang laban. Ipapakita ko sa iyo kung sino si Tikong. Tumayo noon si Tikong. Maniwala kayo o hindi, napansin ni Kanole na yung katawan niya ay biglang nagdoble. Tapos nasira ang kanyang sando. Tumambad ngayon kay Kanole yung kakaibang kwintas nito. Tapos meron siyang mga kakaibang tato sa katawan. Yung tato na parabang pinaso gamit ang mainit na bakal. Anong klaseng tao ka, Tikong? Bakit ganyan ang tato mo? Hindi ka man lang ba nangingilag sa sarili mo na nagtatato ka ng ganyan? At bakit naman? Siya ang kinikilala kong Diyos. Ngayon, nakita mo na kung sino si Tikong. Humanda ka dahil hindi ka na makakauwi pa sa inyo. Ang nakatato kasi noon kay Tikong ay muka ng nakakatakot na kalabaw na inanyuan
ng mga masasamang uri na naninirahan sa kagubatan at sa ilalim ng lupa. Huwag ka nang umatras. Akala ko ba matapang ka? Harapin mo ang galit ni Tikong. Sa tuwing susuntok si Tikong natatama noon sa puno, maniwala kayo o hindi, bumabagsak ang puno na hindi namang katabaan. Siguro ay gagahita lang ng tao dahil purong mga eucalyptus ang naroroon. Ano na? Hahayaan mo lang ba akong sumuntok? Hindi ka ba lalaban sa akin, ha? Ako si Tikong. Ako ang pinakamalakas dito. Hindi pa noon gumaganti si Kanole, pero nang makakuha siya ng pagkakataon meron siyang inuusal dahil ang suot nitong birhin na maliit ay nakalagay sa kanyang kaliwang kamao. Ang iniisip niya noon, sa pamamagitan ng isang tira sa sikmura ay matatanggal niya kung sino man ang nakasaping demonyo kay Tikong. Oo, nakita yon ni Kanole na pumasok sa kanyang katawan, kaya't naging ganong kalaki ang katawan noon ni Tikong. Ano na? Puro puno na lang bababagsak. Siguro pag tinamaan kita lusak ka, dayo. Nang makakuha ng pagkakataon si Kanole ay tinamaan niya ito sa sikmura. Kitang-kita rin noon ni Kanole nang umalis ang sumapi sa katawan ni Tikong, habang si Tikong noon ay nawalan naman ng malay. Hinatak-hatak siya ni Kanole papunta sa bahay ng matandang pando. Ito na si Tikong, wala nang malay. Anong nangyari? Bakit? Imposible! Walang posible. Baka nakakalimutan mo. Si Nole ang kaharap niya. Anong nangyari sa akin? Bakit bumalik sa dati ang katawan ko? Bumalik sa dati ang katawan mo, Tikong, dahil tinamaan ka ng gintong birhin na nakalagay sa aking kamao. Tikong, alam mo ba na tinanggal ko na rin yung sumasapi sa'yo? Tignan mo, yung katawan mo. Hindi. Hindi maaari. Bakit nawala? Ang ibig sabihin niyan, Tikong, yung matagal nang aalipin sa'yo ay iniwang ka na. Tikong, nang mabalitaan kong marami ka nang pinapatay dito, naisip kong magtungo agad dito dahil mahalaga sa akin ang buhay ng bawat tao. Katulad mo, mahalaga rin ang buhay mo sa akin kahit na napakamakasalanan mo pa. Tikong, tinanggal ko na yung umaalipin sa'yo. Mangako ka man sa akin o hindi na magbabagong buhay ka, wala na akong pakialam doon. Dahil gising ka man o tulog ka man, dadatnan ka ng bangungot ko. Alis na ako, Tikong. Hindi ko naaantayin na magmakaawa ka pa sa akin. Pero ito ang tandaan mo. Kapag inulit mo pa yung ginagawa mo, kahit nagising ka, dadatnan ka ng bangungot. Umalis na noon si Kanole. Yun ding oras na yun dahil meron pa siyang ibang importanteng lakad. At lumipas ang 3 mga buwan. Natahimik si Tikong. Yung buhay niya ay naging normal na lang. Hindi na rin siya umiinom. Tapos sa kanyang bakuran ay pinuputol niya ang mga puno. Ibinebenta niya ito upang siya ay magkapera. Maraming nagtataka kay Tikong kung bakit bigla na lang siyang nagtino. Tapos kumakalat ang kwento sa kanila na si Tikong daw ay nakakita ng katapat. Kaibigan daw yun ng matandang pando. Ay oo, totoo. Alam niyo ba? Yung lolo ko may bisita ng ganda-ganda ng katawan. Nakasando tapos ang bango-bango. Alam niyo ba? Si Tikong sinikmuraan. Kaya nga yung si Tikong nagbago na nakakita ng katapat. Talaga ba? Dapat lang yan kay Tikong. Mayabang kasi siya eh. Iba't iba ang opinyon ng mga taong nakaalam ng kalagayan ni Tikong. Pero hindi na lang niya yon pinapansin dahil naisip niyang sa mundong yon
ay hindi pala siya ang maituturing na pinakamalakas sa larangan ng lihim na karunungan. Katunayan, maging ang mga anting-anting ni Tikong ay kanya nang ibinaon dahil gusto na niyang magbagong buhay. Isang gabi, akala ni Tikong ay magiging masarap na ang kanyang pagtulog dahil sa Disyembre at napakalamig ng panahon. Tikong! Tikong! Lumabas ka dyan! Mag-inuman tayo! Magpapasko na, Tikong! Lasingin mo ko! Nang marinig yon ni Tikong, hindi siya agad nagbukas ng pintuan dahil alam niyang mga gabunan ang naroroon. Lumabas na lamang noon si Tikong nang maamoy niyang may nagbubuhos ng gasolina papaikot sa kanyang bahay. Ano bang kailangan niyo sa akin? Ha? Hindi niyo ba alam na si Tikong ay nagbago na? Tikong? Nagbago? Ikaw? Imposible. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Huwag mo sabihin kaming mga kaibigan mong gabunan ay kakalimutan mo na. Di ba? Di ba? Tikong, simulan na ang inuman. Simulan na. Huwag kayong makukulit. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako umiinom. Kaya't magsigsialis na kayo. 4 na gabunan yun. Hindi sila nakatiis sa pagtatanggi ni Tikong. Dahilan kung bakit gusto nilang bitbitin si Tikong na dalhin sa gilid ng sapa upang putaktihin. Napansin noon ng mga gabunan na si Tikong ay parabang wala ng kakayanan. Dahil napansin din nilang yung nakatato sa kanya ay biglang nawala at kahit na anong bira nila noon kay Tikong hindi ito lumalaban. O ano? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Sige. Sige lang. Patayin niyo ko. Gusto ko nga magbagong buhay na. Para makabawi naman ako sa mga kasalanan ko. Hindi ako lalaban sa inyo. Hindi. Bugbog sarado si Tikong ng mga oras na yun. Hanggang sa nang mawalan siya ng malay, may pumasok sa kanyang isipan at nadidinig niya yung sinasabi nun na parabang totoo. Tatay! Tatay Tikong! Lumabang ka! Huwag mo hayaang patayin ka nila! Hayaan mo yung sarili mo na magbagong buhay. May pagkakataon ka pa, tatay! Ang nagsasalita ay ang yumaong anak ni Tikong. Nagising siya habang yung mga gabunan ay nagiinom sa kanyang tabi na walang kaalam-alam na si Tikong ay gising na pala ng mga oras na yon. Kinuha ni Tikong ang nakalagay sa kanya na patalim sa tagiliran at sinaksak niya ng 2 beses sa likod yung gabunan. Pinipilit niyo akong lumaban. Eto na ako. Ipapakita ko sa inyo ang bagong kaanyuan ni Tikong. Hindi na ako isang antingero ngayon. Isa na akong simpleng tao na kayang pumatay ng mga gabunan na katulad nyo. Hindi nakaporma sa kanya ang mga gabunan dahilan kung bakit agad niyang napatay ang 3 roon. Para makasiguradong patay ang 3 gabunan, pilit na hiniwalay ni Tikong ang mga ulo nun sa kanila. Ikaw na lang ang natitira. Ano pang inaantay mo? Ha? Lapit na. Papatayin na din kita. Tikong, ano bang nangyayari sa'yo, kaibigan? Sino namang tao nakapagpabago sa'yo? Ha? Kung meron mang nakapagpabago sa akin, malamang na ang Panginoon yun. At ang Panginoon ang siyang gumawa ng paraan. Nagsugo siya ng isang tao para pumunta sa akin nang baguhin ang pananaw ko sa buhay. Kaya ikaw, ngayon nagbabago na ako, pinuntahan mo pa ako. Mamamatay ka. Ha? Magbabago? Nakapatay ka nga Ganyan ba nagbabago, Tikong? Marami ka pang sinasabi. Galit na galit noon si Tikong. Kahit napagod na siya sa pakikipaglaban, ginawa niya ang lahat upang mapatay niya ang nag-iisang gabunan. Nagtagumpay naman siya. Mabuti na lang malapit yon sa sapa kaya't hinulog na lang niya ang mga bangkay ng gabunan doon at inagos ng rumaragas ang tubig.
Tapos na. Maraming salamat. Dahil hindi ako pinabayaan ng ama. At nagsugo siya ng tao na makapagpapakita sa akin ng kaliwanagan sa buhay. Habang sinasabi yun ni Tikong, nakaluhod ito tapos umiiyak. Maya-maya pa may nagsalita. Binabati kita, Tikong. Napakaganda ng ginawa mo. Ha? Sino ka? Tikong, ako to. Ikaw, huwag. Huwag po. Hindi po ako lalaban. Hindi po ako lalaban po sa inyo. Tikong, huwag ka matakot sa akin. Nasaksihan ko kung paano ka nagbagong buhay. Araw-araw ako nakasubaybay, hindi mo lang ako nakikita. Kaya ako nagpakita sa iyo ngayon dahil gusto kitang batiin. Tunay ngang nakapagbagong buhay ka na, Tikong. Huwag ka magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa itaas dahil siya ang nakapagpabago sa iyo. Tikong, gusto ko yung ginawa mo. Gusto ko. Sana tuloy-tuloy na yan. Huwag ka mag-alala. Kung sakali mang balikan ka ng ibang lahi noon, nandito lang ako, Tikong. Handa akong tumulong sa iyo. Tatapusin natin sila. Salamat po. Salamat po. Akala ko'y kaya kayo naparito dahil papaslangin niyo na ako ng tuluyan. Hindi, Tikong. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, mahalaga ang bawat buhay ng tao sa akin. Ikinatutuwa ko pa na nagbago ka at nabawasan mo yung mga ganong klase ng tao. Tikong, alis na ako. Mag-iingat ka. Ulitin ko sa iyo, ako si Nole. Paalam. Kisap mata lang ang pagitan ng biglang mawala si Kanole sa kanyang paningin. Naisip tuloy niya na baka guni-guni lang yon ni Tikong. Oh, Diyos ko po. Salamat po. Wika ni Tikong. Okay, tapos na po ang kwento. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sana'y nag-e-enjoy kayo. Nakabasa ako ng comment na bakit puro daw Kanole. Nagsasawa na raw sila. O ano, comment nga po kayo kung sawa na kayo sa kwento ni Kanole. At kung magsawa man kayo, marami naman po tayong available na kwento. Maraming salamat and good night po sa inyong lahat.